Tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po ng Kimpaw Universe official na page na kung saan itong group talaga na to mga kakimpaw nag-share po, nagbabahagi sa mga oldies natin na Kimpaw fans, mga seniors ng mga gift like towel, bag, tapos may mga wipes pa, tapos may picture pa ni Kim and Paula Avellino or ano ba itong tawag dito, yung banner po ng The Alibay. Pinopromote po kasi nila ito, nag-iikot-ikot sila. Sabi nga dito, one happy nanay nila from Bulacan. Thanks for appreciating our small gift. Her smile is priceless. So nakakatuwa yung mga ganitong group, mga kakimpaw, no? Hindi lang sila nakakapagpasaya, kundi sila nakakatulong pa po at nakakapagbigay syempre ng mga regalo kahit sa small gifts lang sobrang na-appreciate na yan. Kaya maraming salamat sa Kim Pao Universe Official. God bless and syempre more sponsors to come at sana marami nyo pang matulungan at mapasayang mga kapwa natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol nga po dito mga kakimpaw sa ibang mga Kimpaw fans daw na kinold out po ng isang account dito sa X. Sabi niya, pero sana mahiya din mga ibang entitled solid Kim fans pala. Hindi pala Kimpaw, Kim fans. Kasi grabe lang, parang wala silang respeto kay Kimi. Mahiya kayo. And kung real fan ka niya, marunong kang umintindi. Ang alam mo, masaya siya sa present niya si Paulo na at least now merong nagpaparamdam ng unconditional love kay Kim. So ito po siguro yung mga OWASEP ni Chinita Princess na tinutulak po si Kim Chu kay Gerald Anderson na which is hindi nga naman katanggap-tanggap, 'di ba? Kung mahal niyo si Kim Chu, wag niyo nang ibalik si Kim Chu kay Gerald Anderson na kung saan alam naman natin, 'di ba, na sinaktan siya ng sobra-sobra. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa trending in the Philippines ngayong gabi. Walang iba ang hashtag The Alibay Rap Party with Kim Pao. Merong 6,000 na posts. Yes po mga kakimpaw, si Kim and Paula Avellino ay nag-celebrate. Nag-party-party sila together. And una na pong nag-share niyan si Paolo Avellino. So ayan po mga kakimpaw, ito yung ganap sa kanilang dalawa ngayong gabi. The Alibay Wrap Up and Thanksgiving Party at present dito si Chinita Princess mga kakimpaw. Share din po ito or nagbahagi din si Kim Chu ng ganap kuha po sa party na yan. And dito po sa video ni Paula Avellino, narinig din natin yung boses mismo ni Chinita Princess na sabi niya, wala ba yung pangit daw? Sino ba yung tinutukoy niya na pangit dito mga kakimpaw? Sobrang nag-enjoy ngayon si Kim and Paula Avellino. Tapos yung intriga mga kakimpaw, grabe din ano? So si Kim and Paula Avellino, sa kabila po ng mga intriga na yan, eto nagpa-party-party lang sila, masaya sila, deadma sa mga bashers and sa mga negativity news. Kasi ang daming naglalabasan na tinanggal na daw sa Hyundai. Tapos meron pa nagpapakalat na nililigawan daw ni Paula Avellino yung isa sa mga Bini member na which is not true naman mga kakimpaw. Isa lamang po ito sa mga taktika ng mga maninira po ng Kimpaw at gustong ibagsak. So yan po yung mga ano nila, yan yung mga ginagawa po nilang hakbang para po mapabagsak si Kim and Paula Avellino na siyang hindi naman effective, lalo na kung tayo mga solid Kimpaw fans, 'di ba? Na nakikita po yung mga galawan ni Kim and Paula Avellino, itatawanan na lang po natin yan kasi mas may alam tayo sa kanila, 'di ba? Hindi tayo nila maloloko. Kaya kalma lang kayo diyan mga kakimpaw at huwag magpapadala sa mga fake news na naglipa na sa mundo ng social media. Ang ganitong klase ng issue ay hindi na bago sa mundo ng showbiz. Kapag isang love team o dalawang artista ang biglang sumisikat, nagkakaroon ng natural na pushback mula sa ilang bashers o detractors. Ngunit ang kaso ni Kim Chu at Paolo Avellino ay naging mas matindi dahil sa kanilang biglaang pag-angat bilang Kimpaw na nagdala ng bagong kilig, bagong chemistry at bagong atensyon mula sa publiko. Kung minsan, ang mabilis na pagsikat ay nagiging dahilan kung bakit may mga taong gustong hilahin sila pababa. Kapag may mga sumusupot na bashers, kadalasan ay nagmumula ito sa kombinasyon ng inggit, kompetisyon ng fandoms, maling impormasyon at maling interpretasyon sa mga headline. Ngunit mahalagang tandaan na sa kabila ng ingay ng mga bashers, mas nangingibabaw pa rin ang suportang tunay, lalo na mula sa Kimpaw fans, mula sa solid Kim fans, solid Paulo fans, at maging mula sa mga casual viewers na natutuwa sa kanilang natural na chemistry. Kapag nakikita nilang triggered ang fans o mismong artista, mas lalo silang lumalakas. Pero sina Kim at Paulo ay parehong may maturity at experience
Alam nila kung ano ang dapat patulan at ano ang dapat balewalayin. Kapag lumalawak ang suporta, hindi maiiwasan na may mga haters na dumarating. Parang indicator pa nga ito na nagiging successful ang tandem at projects nila. Maraming bashers ang nagbabato ng fake narratives para mag-create ng division. Minsan maliit na bagay, pinalalaki. Kadalasan wala ring basehan. Kilala sina Kim at Paulo sa pagiging professional. Hindi sila nagpapadala sa ingay at mas natutok sila sa trabaho at fans na tunay na nagmamahal. Mas lumalakas ang Kim Pao dahil sa bashers. Ironic pero totoo. Tuwing may negative noise, mas lumalakas ang suporta ng fans. Parang nagiging bonding moment ito para sa fandom na ipagtanggol sila. The Alibi at ang iba pang bagong projects nila ang nagpaangat sa kanila. Ang pagangat nila bilang on-screen tandem ay malaking dahilan bakit may ilang na-insecure o nagiging competitive. Pero ang pinakamaganda dito, sila mismo, sina Kim at Paulo, walang ginagawang masama, purely trabaho at passion lang. Kim is a veteran of bashing, and she always survives. Halos buong career niya may bashers. Pero tingnan mo siya ngayon, mas successful, mas glowing, mas minamahal. Paulo naman ay very private, pero very grounded. Hindi siya madaling matinag ng negativity, kaya hindi nagiging effective ang mga bashers sa kanya. In the end, bashers cannot take down real talent plus real chemistry. Dahil kung talagang hindi authentic ang connection nila on screen, hindi sana ganito kalakas ang reaksyon ng publiko. Ang ingay ng bashers ay bahagi lang ng pagangat ng karera ng isang artista. Pero kung titingnan, mas malaki pa rin ang suporta kaysa sa galit, mas buo ang fandom, at mas matatag ang pangalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa industriya. At ang pinakamahalaga, hindi mababagsak ng bashers ang mga artistang may mabuting puso, may respeto sa trabaho, at may pagmamahal sa kanilang fans. Ang balita ng mga taong gustong pabagsakin sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi na nakakagulat sa mundo ng showbiz, ngunit nakakalungkot pa rin isipin na kahit sa panahong mataas ang appreciation ng publiko sa kanila, may ilan pa ring nagbubuga ng negativity. Sa totoo lang, ang pag-atake sa kanila ay isang malinaw na tanda na sobrang laki ng impluensya at lakas ng tandem nila ngayon, lalo na sa mga proyekto, endorsements at sa mainit na suporta ng fans. Sa kaso ng Kim Pao, natural na may mga bashers dahil 1. Biglang pagsilit ng popularity. Kapag ang isang tandem ay biglang sumikat at naging usap-usapan nationwide, inaasahan na may mga magiging insecure, competitive, o hindi makasabay sa trend. Ang bilis ng pag-angat nila sa The Alibi at sa kilig nilang dalawa off-cam at on-cam ay nagpatunay na may magic at authenticity na mahirap tapatan. Paghalo ng iba't ibang fandoms. Kapag maraming fandom ang nasasangkot, mas nagiging magulo ang social media. May mga fans na loyal sa dati, may iba na ayaw sa bagong pairing, at may ilan na sinusubukang gumawa ng ingay para lang maka-attract ng atensyon. Ngunit sa dulo, hindi naman mismong Kim o Paulo ang may kasalanan, pareho lang silang nagtatrabaho at nagbibigay saya. 3. Mas malakas ang haters kapag mas malakas ang love team. Ito ang katotohanan sa showbiz, hindi ka sikat. At kung marami kang bashers, ibig sabihin mas marami pang mas nakaka-appreciate sa'yo. Ang hate ay ingay lamang, pero ang support ay solid at nagtatagal. Hindi basta-basta matinag sina Kim at Paulo matagal nang sanay si Kim Chiu sa bashers. Ilang taon na niyang napatunayan na kahit anong ibato sa kanya, baluktot na balita, personal na insulto, maling interpretasyon, hindi siya natitinag. Resilient siya, grounded at palaging nagpakita ng grace. Si Paulo naman ay tahimik pero matibay. Hindi siya palasagot sa bashers, mas gusto niya na actions ang sumagot, hindi salita. Sa katunayan, lagi niyang ipinapakita na mas mahalaga ang trabaho kaysa sa ingay. Hindi kayang burahin ng bashers ang chemistry na totoo. Kahit anong pilit ibagsak, hindi mawawala ang natural na connection nila, isang bagay na hindi kayang gawin o sirain ng kahit sinong basher. Kapag ang chemistry ay organic, hindi scripted, at hindi pilit, tatatak ito sa tao. Mas lumalakas ang suporta tuwing may controversy. Napansin na ba? Kapag may issue, mas nagiging united ang Kim Pao fans, mas nagtatanggol sila, mas nagiging vocal, mas ipinapakitang hindi sila papayag na pabagsakin ang dalawang artistang mahal nila. One bashers create noise, but fans create legacy. Ang ingay ng bashers ay panandalian. Pero ang pag-angat ng career, awards, performance, projects at genuine support yan ang nagtatagal. At yun ang meron sina Kim at Paulo. The more they try to break them, the more they shine. Nakakatawa man pakinggan pero totoo, mas sinusubukan silang i-down, mas nagiging solid at respected ang pangalan nila. 3. Hindi nila kailangan ng validation mula sa bashers.
Ang validation ay nanggagaling sa trabaho nila, fans, projects, respeto ng industry at natural na charisma. Hindi kailangan ng approval ng mga taong walang alam sa totoo nilang pagkatao. Ang mga bashers ay parte lang ng maingay na mundo ng showbiz, pero hindi sila kailanman magiging dahilan para bumagsak ang dalawang artistang may talento, kabutihang loob at respeto sa trabaho. Kay Kim at Paulo, ang tunay na laban ay hindi nasa social media, nasa kalidad ng kanilang trabaho. At doon sila palaging panalo. Masasabi ko sa balitang ito, ang balitang ito ay malinaw na refleksyon ng dalawang bagay. 1. Gaano kalaki ang impluwensya ng Kim Pao ngayon? At 2. Gaano kabilis gumawa ng ingay ang bashers kapag may artistang umaangat? Sa totoo lang, ang pag-target kina Kim at Paulo ay hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil 1. Sikat sila at ang kasikatan ay magnet ng inggit. Kapag tumataas ang visibility ng dalawang artista, una sa sumasabay ay ang mga tunay na supporters. Pero kasabay nito, dumarami rin ang mga hindi masaya sa success nila. Karamihan walang basehan, minsan out of jealousy, minsan dahil lang gusto nila ng drama. Natural na magkakaroon ng bashers kapag nagiging threat ang tandem. Ang Kim Pao ay mabilis na naging isa sa mga strongest screen pairings, kaya normal na may mga fans ng ibang love teams o ibang actors na hindi natutuwa. Hindi nila binabash dahil sa facts, kundi dahil sa emotions. 3. Ang mga bashers ay nagpapalutang ng negativity pero hindi nila kayang baguhin ang reality. Ang reality? Mahal ng tao si Kim, respetado si Paulo. Malakas ang chemistry nila, tinangkilik ang proyekto nila, at mas marami ang genuine supporters kaysa bashers. 4. Hindi sila madaling pabagsakin. Kung merong dalawang artistang sanay sa challenges, sila yun. Si Kim Chiu ay ilang beses nang pinagtangka ang i-down ng bashers sa nakaraan, pero heto siya, mas matagumpay pa. Si Paulo Avellino naman ay solid ang credibility sa acting at professionalism. Hindi siya nagpapadala sa ingay, mas pinapairal niya ang trabaho kaysa patol. Fake news overreaction, formula ng bashers. Marami sa mga bash ay hindi galing sa totoong pangyayari, kundi sa maling interpretasyon, edited clips, or assumptions na kumakalat na parang wildfire. At dahil mabilis mag-react ang social media, lumalaki ang maliit na bagay. Ang masasabi ko, ang mga bashers ay ingay lang. Hindi sila sapat para pabagsakin ang dalawang artistang may talent, character, at suporta ng taong bayan. Kung tutuusin, mas lalo pa nilang pinapatunayan kung bakit malakas ang Kim Pao. Dahil hindi ka bibirahin kung hindi ka relevant at hindi ka sisiraan kung wala kang impact. At sa huling analysis, hindi ang mga bashers ang magdidikta ng kapalaran ni Kim at Paulo, kundi ang trabaho nila, ang talento nila, at ang pagmahal ng mas maraming tao.